Hi mga ka-owner! Magandang araw po. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang mga negosyo natin? Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon at sana'y nasa mabuti pa rin ang ating negosyo. No? So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ating viewers at subscribers na nagtanong na magkano po ba ang aking puhunan sa aking kantin. So, shout out po kay Bridget Gutuman. Siya po ang nagtanong yan, no? Sasagutin po natin yan. At shout out din kay Ryan Linas at kay Mr. Sir Yumi's channel, no? So, maraming salamat po sa patuloy nyo pong nagpagsusubaybay po sa aking YouTube at sana'y huwag po ninyong i-skip ang ads kasi po malaking tulong po yan sa atin, no? Alam nyo naman po na kapag may ads ay dyan po tayo alam mo na. No? So, let's go to our main topic. No? Hindi ko na patatagalin pa. No? Tungkol po sa ating pagsisimula po ng ating business. Magkano po ba ang puhunan? Well, depende po kung saang location kayo magsisimula. No? Sa akin po, kasi ako naman po ang tinatanong nyo, nung nagsimula po ako na mag-kantin, nasa labas lang po ako ng aming bahay sa harap, dun sa tapat lang po. So, yung puhunan ko po ay, gaya ng sinasabi ko noon na 500 pesos to 1,000 pesos. No? So, yan lang po ang pinuhunan ko at kapag nasa bahay ka lang na nagtitinda ay wala ka naman talagang bibilhin, no? Kasi nandyan na ang yung lutuan, no? Siyempre, magluluto ka rin kahit hindi ka nagninegosyo. Meron ka ng kawali, meron ka ng sandok, meron ka ng mga existing na kagamitan na pwede mong gamitin sa pagkakantin. Kaya nga, hindi po malaki ang puhunan ko nung nagsimula po ako sa tapat lang po na aming bahay. Nung nag-start na po ako na kumuha ng isang pwesto ay alam naman po natin na kapag kukuha po tayo ng pwesto ay meron pong down payment, no? 1 month advance and 2 month deposit. So, depende yan sa kung anong klaseng pwesto ang niririntahan nyo, no? Sa akin po, ang pwesto po na niririntahan ko ay 6,000 per month. So, kung may 6,000 per month po tayo, 6,000 advance and 6,000 times 2, 12,000 ang ating deposit. So, tatakbo siya sa 18,000 na ilalabas natin na pera kapag nagsisimula po tayo ng negosyo. Then, sa mga kagamitan po ay kailangan po natin yung mga displayhan, yung lagayan po ng ating mga ulam. So, kailangan po tayong bumili. So, sa akin po ay bumili lang po ako na hindi po mamahali na kagamitan, no? Basta mayroon lang po akong gagamitin, no? Pero, depende po sa inyo kung anong klaseng kagamitan na bibilihin nyo kasi kayo naman po ang pipili. Kung kaya nyo na pumili po ng mamahalin at matibay, then go. Basta sa akin ay pumili lang po ako ng mga kagamitan na kayang-kaya lang po sa aking budget, no? Anyway, at least, no, may paglagyan tayo, mayroon tayong displayhan, mayroon tayong lutuan, no, yung double burner stove, yung ulingan, no, yung LPG, no. Yun ang pinaka number 1 na kailanganin. Then yung mga upuan, mga misa. So, ang aking puhunan po ay nakaabot po sa 50,000 pesos po. Kasama na po yung down payment, kasama na po yung mga kagamitan. No, ito po ang ipangalawa ko pong pwesto. Pero nung pwesto ko po, nung way back 2002 ay mura lang po talaga ang sinimulan ko noon. No? Kasi alam mo naman na mababa po ang mga bilihin noon. Pero this 2018, nag-start po ako sa bago kong pwesto kasi lumipat po ako dito sa malapit lang po sa amin. So, nagsimula po ako lahat na lumabas po na 50,000 po lahat. Kasali na po yung mga kagamitan. Then, tungkol naman po kung magkano ba ang puhunan ko everyday, ang puhunan ko po everyday ay
3,000 pesos po, no? 3,000 pesos lang po. Hindi ko po pinalagpas at hindi ko po binabaan. Ang importante po ay meron po akong maximum and minimum na puhunan everyday para malalaman natin kaagad kung magkano ba ang kinita natin today, magkano ba ang gross income natin sa buong araw. So, yung gross income ko, nilalabas ko po yung puhunan ko na 3,000, yun po ang maiiwan ay yun na po ang aking kinikita. So, no, we back to our topic na yung puhunan ko, magkano ba ay yun po ang masasabi ko na 50,000 po sa umpisa, no? Pero kapag nasa harap ka lang po ng bahay or nasa katulad dito po na nagtitinda lang po sa labas po ng kanilang bahay ay hindi na po kailangan ang down payment. Hindi na po kailangan ang 2 months advance, kundi wala ka pang renta. So wala kang ibang iisipin kundi ang kapital mo na lang everyday, no? So sa kapital naman po ay sa akin ay 3,000 kasi ang karne ko po ay tag-1 kilo lang po yan, no? Yung mga afritada, pork adobo, pork atay, pork laman loob, yung dinuguan. So, aabot po yan ng 10 kilos everyday ang mga niluluto po namin sa aming karinderya, no? Hindi po kasali dyan ang mga gulay, no? So, kasali na po dyan sa 3,000 yung mga ingredients ko, so, yun po ang puhunan ko everyday. Ngunit, nung nag-start po talaga ako ay 50,000 po. So, Ma'am Radiant, gutuman, sanay na nasagot kita ng maayos at sanay nakontento ka po sa aking sagot. Kung ano man ang yung ginagawa ngayon, kung hindi ka pa po nagsimula na magkantin, ay simulan nyo na po, no? Huwag nyo na pong patagalin kasi sayang po ang panahon na nagdaan na wala po tayong ginagawa, no? Kung wala man tayong ginagawa ay mag-start na po tayong magkarinderya kahit nasa tapat lang po ng ating bahay, no? Nasa harap lang po ng bahay kasi dyan po ako nagsisimula. At I'm proud to say na nakapagpatapos po ako ng 3 anak ko sa kolehiyo nang dahil lang po sa karinderya business. Hindi po basta-basta ako na school, kundi nasa private school. At ngayon ay nasa maayos na sila, maganda na po ang kanilang mga trabaho, no? Gusto ko lang pong ma-inspired ko po kayo kung ano man ang mga ginagawa nyo, kung wala pa kayong negosyo, at kung wala po kayong puhunan, ay pwede nyo pong simulan sa maliit lang po na puhunan. Kagaya ko, no? Doon po, paunti-unti, nakaipon, nakabili ng mga gamit para sa karinderya. So, sa karinderya po, malaki po talaga ang kikitain dito. Lalo na po, magpapakain po tayo. Yung mga take out, no, ano lang yan siya. Additional lang siya, pero ang pinakamalaking kita po, yung maraming kumakain, maraming pumapasok sa iyong karinderya. Kasi yung isang serve na ulam ay mas marami ang take out na ibibigay mo kaysa nakaplatito po yan na isi-serve natin sa loob po ng ating karinderya. So, mas malaki po ang kikitain natin sa loob ng karinderya kaysa yung mga take out, no? Kasi kapag nasa karinderya sila kumakain, makabili pa sila ng kanin, soft drinks, may additional pa sila ng kanin. Kung nagaganahan po sila sa iyong ulam, ay mag-additional talaga sila yan ng kanilang mga kanin, no? So, malaking bahagi po ang isang karinderya kapag marami po ang kumakain, no? So, yan lang po sa araw na ito at sana may natutunan kayo sa video kong ito, and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po na mga videos. At huwag nyo pong kalimutan na i-like and i-share po ang ating mga videos upang marami po tayong matulungan na nangangailangan po ng ating mga tips. Ang mga tips ko po ay base po ito sa aking karanasan bilang isang karinderya owner, no? So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito, and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell
upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.